Dadako na po tayo sa ika-33 na tanong. So, Westminster Shorter Catechism. Basahin po natin yung tanong. Ano ang pagbibigay katwiran? So, ang sagot po dyan ay mababasa natin. Sabay-sabay po natin basahin. Ang pagbibigay katwiran ay kabutihang loob ng Diyos kung saan pinawalang sala niya ang lahat ng ating mga kasalanan at tayo ay tinanggap niya ang pag-ibig. Ito ay nagiging dahil sa pagiging mabait ng ating Panginoong Jesus na siyang nagbibigay katwiran para sa atin at ang pagbibigay katwiran ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pananatilig. Sabi po siya, ano yung pagbibigay katwiran? At nabasa po natin dito na ito ay kabutihang loob lamang ng Diyos sa pamamagitan ng ang sinabi, pananalig. So, ibig sabihin po, ito po ay gawa lamang ng ating Panginoon Diyos at wala po tayong naiambag para sa pagiging katwiran. Meron po kong sinasabi dito, di ba? You know that justification is the act of God's free grace and justification is received by faith alone. So, dahil sa pananampalataya lamang. Ang mababasa po natin ang mga katotohanan iyan sa mga sumusunod na verse sa Bible. Una po sa lahat, ang sabi dyan, ang biyaya ay walang bayad. So, wala pong bayad yung grace biyaya. Sabi sa Romans 3:22-24, ang pagiging matuwid ng Diyos ay sa pamamagitan na, ang sabi, pananampalataya kay Jesus Cristo para sa lahat ng sumasampalataya, sapagkat walang magkakaiba at sapagkat ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit sila ay pinawalang sala ng walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pagtubos kay Cristo Jesus Savior. Diba po makikita natin na tanging biyaya lang talaga ng Panginoon na lahat. At sabi po sa Efeso 1:7, sa Kanya, tayo'y may katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Ang kapatawaran ay ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. So makikita po natin dito na ito yung pinaliwanag dito na yung dugo ng Panginoong Jesus ay sapat na para tubusin yung ating mga kasalanan. Kaya tayo ngayon ay nakakaharap sa Panginoong Diyos. Amen? Sabi ko, di ba, ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. So, nag-uuma po yung biyaya ng ating Panginoon. Sabi din po sa Roma 4:6-7, gaya ng sinasabi ni David tungkol sa pagpapala ng tao na walang sala ng Diyos na hindi dahil sa mga gawa. Mapalad ang mga tao pinatawad ang kanilang mga kasalanan at tinanggal ang kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao ang kasalanan ay hindi ipinibilang sa kanya ng Panginoon. Amen. So magbasa po namin yan sa scripture na yan. Yung dalawang klase ng tao. Yung mapalad yung alin, yung mga tao pinatawad na. Naniniwala po ba kayo na pinatawad kayo ng Panginoon Diyos? Amen. Di ba kung iisipin natin, araw-araw nagkakasala tayo, because we're sinner, but it doesn't mean that we will do it again and again. But the thing is, we can see na kung gano'n po ang napaka-forgiver ng ating Panginoon Diyos. So, mapalad ang mga taong pinatawad ng kanilang mga kasalanan. At mapalad din po ang tao ang kasalanan ay hindi binibilang sa kanilang Panginoon. So, sabi din po sa 2 Corinthians 5:21, basahin niyo po natin, siya na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan para sa atin ng Diyos upang tayo ay maging kabuliran ng Diyos. Ini-imagine, yung Panginoong Diyos na natin, ang Diyos na mismo, ang gumawa ng paraan para ay yung kasalanan natin ay mapalaran. Diba? Lagi sinasabi sa atin na yung tanong na kaya mo pumatay sa kapwa ko. Siyempre hindi. So tayong Diyos lamang ang gumawa ng kasagutan para matubos sa ating mga kasalanan. At sabi din po sa Roma 4:5, ngunit sa taong hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa Kanya, na nagpapawalang sala sa masasama, ang Kanyang pananampalataya ay inibilang ng kabutihan. Amen. Sinasabi namin dyan, tanging sana, lamang tayo, saan lang yung kabutihan sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya is, hindi rin natin yung pwedeng ipagmalaki sapagkat yung pananampalataya yun, nagmula lang din sa ating Panginoong Diyos. So, sasabi naman po dyan, ibinigay ang katotohanan ni Jesus. Yan. So, magbabasa po tayo ng mga scripture dito patungkol sa patotoo ng Panginoon. Ibinigay ang katotohanan ni Jesus. Sabi
yun. Sa tao, may pananampalataya kay Jesus. Tanungin niyo nga sa tabi mo, may pananampalataya ka ba sa Diyos? Amen. Lahat tayo narito, may pananampalataya tayo sa Diyos. Amen po ba? Amen. At sinasabi dyan na ang tao may pananampalataya kay Jesus ay pinagbabayad ng Panginoon. Sabi din sa Roma 5:17-19, sapagkat kung sa pamamagitan ng kasalanan ng isang tao ay naghari ang kamatayan, lalo pang maghahari sa buhay ang mga tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob na katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya, kung paano sa pamamagitan ng isang pagsubay ay dumating ang hatol sa lahat ng tao na nauwi sa kaparusahan, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran ay dumating sa lahat ng tao ang pagwawalang sala na nagbubunga ng buhay. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsubay ng isang tao ay naging makasalanan ang marami, gayon din naman sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao ay gagawing matubig ang marami. So, sinaglabagin ko dito. Sino yung unang nagkasala? Di ba alam po natin? Tama na natin yung kasalanan natin, kaya ngayon lahat tayo ay makasalanan. Pero sa pamamagitan lang din ng isang tao, nagkatawang tao na sumunod, which is si Jesus Christ, tayo po ay naging matuwid sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen po ba? Amen. So makikita po natin dito na talagang lahat ay biyaya ng Panginoon Diyos. Sabi po dyan, ang mga ito ay tatanggapin sa pamamagitan lamang ng tiwala. At kung mababasa po natin dyan, sa Roma 3:23, ayan na, gawa 10:43. Basahin naman natin. Sa Kanya ay sumasaksi ang lahat ng propeta na ang sino mga sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ang kapatawaran ng kasalanan. So lahat ng sumasampalataya sa Panginoon Diyos, of course, tatanggap sila ng kasalanan kung sila hihingi ng kapatawaran. At kung makikita po natin sa Romans 3:23, ito, sikat po na, alam po ito ng lahat. Basahin na po natin. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhati. So lahat tayo nagkasala, hindi mo. At lahat po tayo ay, dapat ang mangyari? Kamatayan dapat ang ating kahantungan. Pero dahil nasa biyaya ng Panginoon, at dahil sa habang ng Panginoon Diyos, tayo ay naging mabigit sa harap ng Diyos. Ito ang buhay ng lahat ng tao. Subalit, nagbigay ang Diyos ng katuwiran sa mga kasalanan. Tayo ay makasalanan, pero dahil sa katuwiran ng Diyos at habag, tayo ay naging matuwid. Amen. At ngayon po, malalaman natin yung tatlong katotohanan na tungkol dito. Sa number 1, basahin ko natin. Kailangan malaman natin na ang katuwiran ay 100% biyaya lamang ng Diyos. Na walang ginawa ang tao para siya maligtas, na walang ginawa yung tao para siya maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi po kasi sa Pablo, sa Roma 3:24, basahin na po natin. Gayunman, pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng palaya sa kanila. Amen. So, sigurado kung ang Diyos ang nagbigay ng katuwiran dahil sa kabutihan ng tao, sino man na hindi maaaring maging makatuwiran para makapag-ugnayan kasama ang Diyos. Sapagkat, yun nga, nabagay natin kanina, lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhati ng Diyos. So, hindi talaga kaya yun ng tao. Subalit, tayo ay tumanggap ng katwiran sa pamamagitan ng, sabi dyan, biyaya ng Diyos. Kaya po tayo ay maging mabuti at maging masipag para sa Kanya. Dahil ang Kanyang biyaya ay ina-emphasize dyan, 100% na tunay na pag-ibig. Amen? Sabi po dyan, ang katwiran ng Diyos, yung righteousness of God, tumutukoy siya sa kabanalan, sa katarungan at pagiging matuwid ng Diyos. At sa paraan kung paano niya inuturing na matuwid ang tao sa kanyang harapan. Amen? So, pinakita ng Diyos ang kanyang katwiran sa dalawang, ayun, yung ginawa niya dito. Parusahan ng kasalanan, dahil namatay siya sa krus para sa patawaran ng kasalanan, at iligtas ang mga kasalanan dahil lamang sa biyaya, hindi sa nagawa. So, napakabuti ng ating Panginoon sapagkat natatamasa natin or nararanasan natin yung biyaya ng Panginoon Diyos. Amen? Pangalawa po, basahin po natin. Kailangan malaman natin na ang pagbibigay
nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang gawa. So makikita po natin dito na talaga yung faith, yung pananalig ng isang mananampalataya ang magiging daan din para tayo ay maranasan natin yung biyaya ng Panginoon Diyos. Amen? Ang daan upang tanggapin ang katuwiran ay ang pananalig lamang. So lagi ko ina-emphasize natin yung faith na hindi mo kailangan ang gumawa ng mabuti para sabihin na, oh, ikaw sige, tingin ka. Dahil lamang sa pananampalataya. Hindi dahil sa ating mga gawa at pananampalataya. Ibig sabihin, walang ibang dakilang Diyos at mga bagay para magpawalang sala sa kasalanan ng tao. Agree po ba kayo dito? Amen. You should agree to it. Huwag na kayong mag-percent. You should agree 100% na tanging Diyos lamang ang dakila at kaya magbigay katwiran sa mga kasalanan. So marami pong tao ang napapakahirap sa kanilang mga buong buhay para magpawalang sala sila upang maging taong matuwid. So marami mga ganyan. May nakilala kayo, ipag-pray nyo sila. So maraming tao pa rin yung gumagawa na akala nila, if they do this, they will go to heaven, or akala nila, pag ginawa nila to, yung solusyon para maano sila, makatawag, or mapunta sa ano, diba? Pero hindi. Pinili niya ang ating buhay para malaman natin ang tunay na Diyos upang tayo ay maging matuloy. That's why it's not an accident that you are here tonight. Every single individual here is God chose us. Amen. And each of us here, talagang alam ng Panginoon Diyos ang nasa puso ng mga isa. Amen? Pinili niya ang ating buhay para malaman natin ang tunay na Diyos upang tayo maging matuwid kahit maraming tao ang nasa maling relihiyon para matanggap ang katuwiran. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Amen? Diba diba yung biyaya, hindi tayo karapat-dapat, pero ang Panginoon Diyos, pinag-biniyayaan niya tayo. So, can you imagine? Siguro kung hindi dahil sa ginawa ng Diyos, isa kayo sa mga tao nandun sa kung saan man. And we should pray for those people na, especially mga mag-anak natin, na hindi natin nakasama. So, ayaw naman natin na tayo magigilitas. Amen? At pangatlo po, basahin po namin. Kailangan malaman natin na ang pagbibigay at katuwiran ng Diyos ay pagbibigay at katuwiran ni Jesus sa amin. Sinasabi ko yun sa Roma 4:25 na si Jesus ay ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo magpawalang sala. Amen. Yung ano ginawa ng Panginoon Diyos, diba? If you can just imagine how the sacrifice that He has done for us. Si Jesus na anak ng Diyos, ang kanyang kapanganakan ay dahil sa Espiritu Santo. So alam po natin yun na siya is pinanganak sa Espiritu Santo. Kaya hindi siya tumanggap ng dugo ng kasalanan. Siya ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan upang ibigay sa atin ang kanyang katuwiran. So we should be thankful and we should be really serious about our salvation. Kasi isa itong regalo ng ating Panginoon Diyos na dapat natin talagang pahalagahan. At sa mga oras na ito, I truly believe that God is really with us in this journey. Subalit, sabi diyan, maraming tao ang hindi naniniwala sa kahangahangang balitang ito. Dahil maraming iba ang kaisipan o tinatahak na dapat. So, alam natin, yung iba is talagang hirap pinatanggapin na si Jesus ang daan sa kaligtasan. Pero tayo, nandun na tayo sa truth. So, let's stand firm in the faith that we have, in the truth that we have. Amen? Ito ay ang pananalig sa Panginoon Jesus ng kaligtasan. Ang taong tumanggap ng katuwiran dahil sa pananalig sa Panginoon Jesus lamang ang maaaring magkaroon ng kapanatagan sa harapan ng Diyos. Amen? So, napakasarap ng pakinggan, di ba, na parang tayo na isang makasalanan, is niligtas ng Panginoon Diyos na makapangyarihan, na nakila. Kaya, yung pakiramdam na yun, pahalagahan natin yun. And my brothers and sisters, I want to encourage all of us here tonight na ating isipin yung talagang kahalagahan ng kaligtasan natin, na tayo is makasalanan, pero dahil sa habag at biyaya ng Diyos, tayo ay humaharap sa
atin na walang sala niya ang lahat ng ating mga kasalanan. At tayo ay tinanggap niya matuwid at ang ating mga ministeryo at sariling buhay ay para sa ikabubuti. So nakita namin dito na dapat magpasalamat tayo sa pamamagitan ng aming pagsamba, kaya ng mga handog natin, ang mga ginagawa natin, para maging masaya ang Diyos. Ito ang nagiging ganap dahil sa pagiging matuwid ng ating Panginoong Jesus na siyang nagbigay katwiran para sa atin. At ang pagbibigay ng katwiran ay makakamtan lamang, ang sabi ko dyan, sa pamamagitan ng panalangin. Ini-emphasize po dito na ang taong tumanggap ng katuwiran dahil sa